Nakita nyo, mga kababayan, ang ginawa ng kabangagan. Ano ito? Ano ito, mga kababayan? Parang borderline stupid na to, no? Let's go. Nag-jumping jack, mga kababayan, ang animal. Chak, chak, chak. Tapos, jogging, mga kababayan. Lahat na ginawa. Pati na nag-balay-balay, mga kababayan, na para, ganyan-ganyan pa siya. Marami pa rin sa mga netizens, mga kababayan, ang hindi naniwala. Sabi nila, AI. O, di ba kaya daw clone? Yan bangag. Ganyan siguro, mga kababayan, ang itsura ng negative trust rating na no. Kahit anong gagawin mo, wala nang naniniwala sa'yo. Pati tayo, mga kababayan, dati-rati, sabi natin, mukhang buhay. Mukhang totoo. Pero kapag nababasa mo talaga sa mga komento, walang habas, mga kababayan, ang nasasabing hindi totoo. Napatay na daw talaga. Diyos ko Lord, wala lang. Parang sabi natin, bakit ganito pa rin kadami ang nagsasabing AI? Casper na nga ang tawag nila, mga kababayan eh. Ang yung iba, mga kababayan, naniwala. Pero ang sabi nila, ano naman ngayon kung nag-jumping jack ka dyan? Nagtatatakbo ka dyan? Ang problema naman daw niya, mga kababayan, ay sa tiyan. Sa bituka, mga kababayan. Kaya ang challenge nila, mga kababayan eh, kung makakatai ba? Tumae ka daw sa harapan ng ano. para masabi na totoo na healthy ka. Hindi naman daw baldado itong si Bangag, mga kababayan. Ang bituka man daw may problema. Panoorin nyo ha. Ayan. Para borderline kasyungahan na no. Nagmukha ka ng katawa-tawa. If ever. For the sake sa doon sa hindi talaga maniniwala na buhay pa ito si Ngagba, mga kababayan. If ever buhay pa ito. Which is, masabi niya buhay pa siya. Hindi natin sinasabing patay ha. Pero marami ang nagsasabing patay. If ever talaga na there's no need na mag-jumping ka dyan, mga kababayan. Tatakbo-takbo ka pa. For what? Pasikat? Pagtatawanan ka niyan. Pagtawanan na nga. Nag-BMS kayo, sir? Ayan hiningal. Talon pa, Marcos. Ayan this is hindi sa tape. Hindi yan AI? I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. April 14. April 13 pa lang ngayon, Bangag. Ano ka? Advance ka rin isang araw. April 14. Ano lang, date? Which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about exercise stats. So Marcos, advance, back to the future. Today. And I challenge anyone anong who challenge saying mo? that I am sick, Sick! that they come and exercise with me. Exercise? We will be stronger. Come to the gym. Akala natin come to the kubeta. Oy, Marcos, ang challenge ng mga tao, tumaik ka. Dahil ang puwet mo ang may problema daw eh. With me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng Sinong mas malaki ang mga kababayan? Sige! Ayan, bakbong ungas. Ayan na. Parang nakatakas ng mga kababayan sa ospital. Uy, kaninong anak to? Diyos ko Lord. Ay, nagsayaw-sayaw pang ungas. Baka maglaglag yung tae mo ha. Mayroon din chismis, mga kababayan, na may tae na daw yun sa giliran. Ayan, Mark. Marcos. Punyetics. Ano ba pinag-akalbo, mga kababayan, na nasabot nila sa magtutugis daw sa mga fake news, tapos sila lang din. Mukhang sila lang din, mga kababayan, tagapagpakalat dahil si Claire Castro andun eh. Sige, takbo. Hala, nagbalay na. Ay, nakwa. Nagbalay-balay na siya, Balay, yung unang sayaw niya, balay, mga kababayan. Tapos, mukhang narealize siya, ay gosh, baka maano ako. Nabisto ako, biglang nag-jumping jack.
Tingnan niyo, oh. Oo, balay. Oh, balay. Parang yung sayaw ng pambabae. Tapos, biglang na-realize mga kababayan, my God! Baka malaman nila girl lalo. A jumping jack. A jumping jack talaga. Presidente na ba ito mga kababayan? O, payaso na lang, oh. Para tayong nanunood ng Mr. Bean mga kababayan, oh. Ayan, oh. Ngag! Sige, takbo, ngag! Ay, nako, itong anak ni Imelda, mga kababayan, Marcos. Oh, Diyos ko, Lord, oh. Layas! Pagkatapos nun, mga kababayan, hiningal, in-oxygen. Baka in-oxygen ka doon sa loob, ha? Ay, nako. Oh, after all those efforts, mga kababayan, walang naniwala. Marami pa rin na nagkokommentong AI. At saka double, o mga kababayan, pagkamulto. Tinawag na self-destruction ng kampo ng pangalawang Pangulo. Sara Duterte ang desisyon ng House Committee on Justice. Ito. Dito, na mas importante na ito mga kababayan. Ang ginagawang ni Marcos, investigasyon sa flood control, self-destruction. imbitahan si Ramil Madriaga sa impeachment hearing. Narito ang balita Yung si Ramil Madriaga pala, self-destruction. ni Jason Rubrico. Defense team is challenging. Ilang araw bago ang April 14 hearing, Mayroon na namang bagong kasinungalingan si Madriaga. Plano daw si Digong daw, planong ipatumba daw si Bangag. yun ang kanyang inilabas ni Attorney Bagong Paolo sulat, Panelo, Mr. legal Lord. counsel ni Vice Ano-ano President na lang. Sara Duterte, ang mga ebidensyang aniyay magpapatunay na nagsisinungaling si Ramil Madriaga. Nating tulos itong si Ramil Madriaga mga kababayan dahil wala na reclusion perpetua mga kababayan ang kinakaharap niyang kaso. At matlakas ang kaso mga kababayan. Ayon kay Panelo, hawak na ng komite ang kanilang complaint affidavit at mga ebidensya. Sa kabila nito, patuloy pa rin umanong itinuturing si Madriaga bilang mahalagang testigo. Ay nako. Pero mas mabuti mga kababayan na matuloy yan si Madriaga dahil madali ang madali ang patunayan mga kababayan na nagsisinungaling. Itong complaint affidavit ni VP Sara and the evidence that I just presented to you, that's all available to the House Justice Committee. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. But really, we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them from self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Iginiit ni Attorney Panelo na mahina ang kredibilidad ni Madriaga. Ayon sa kanya, hindi ito makatutulong sa kaso laban sa Vice Presidente. Nagdag pa niya, walang patutunguhan ang kaso kung si Madriaga ang magiging sentro nito. He's like a Trojan horse entering the city of Troy, except that VP Sara has nothing to do with him. So if they want to bring the Trojan horse into the city of Troy, Destroy. he won't stand in their way. Wala talagang patutunguhan to kapag si Madriaga naging sentro ng kaso nila laban kay VP Sara. Binalaan din ni Attorney Panelo na maaring malantad ang tunay na motibo sa likod ng testimonya ni Madriaga. In a way, parang natuwa kami na sinasama siya sa impeachment Paano, kung complaint mabaliktad kasi ba, kababayan, talaga yan yung gagamitin yung basehan laban kay VP Sara. That will only Paano kung biglang sasabihin ni Madriaga ang totoo na binayaran lang ako at ang nagbayad sa akin at nagutos sa akin ay sana nga mga kababayan expose you. Expose this entire process as a political process that has nothing to do with evidence and accountability. Muli ring iginiit ng kampo ni VP Sara na wala silang kinalaman sa anumang banta sa buhay ni Madriaga. Ayon kay Panelo, kung may mangyari man kay Madriaga, posibleng ang mga taong nasa likod dito ay ang kanyang mga handler. Sinabi niyang maaring may interes ang mga ito na patahimikin si Madriaga. Dagdag Trillanes daw ang handler niyan, sabi ni na Doc Badoy. pa ng abogado, naniniwala silang kapag tumestigo si Madriaga sa kamera ay lalabas lamang na hindi siya kapani-paniwala. Posible rin umano nitong ituro nito kung sino ang nagtulak sa kanya na magsalita laban sa bise. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.
Paghimay po ng mga ebidensya na hawak po ng kampo ni Vice President Sara Duterte, kaugnay nga po dito po sa mga aligasyon ni Ramil Madriaga po, mga kapartner, na narinig natin yung mga aligasyon dito, no? So, merong Ramil kampo Madriagas. ng pangalawang pangulo. Unahin muna natin itong sino ba itong si Ramil Madriaga po, Ramil! mga kapartner. Ayon po dito sa kampo ng Vice President, no, batay din sa kanilang pananaliksik. Eto, tingnan natin. Sino ba yan si Ramil? Yan. Sino ba daw ang dapat na paniwalaan? Si Ramil Madriaga, sabi nga dito, The who are siya po you, ay Ramil? naresto at kasalukuyang nakapiit sa kulungan dahil po sa kasong kidnapping for ransom. Tapos dati mga kababayan ha, death row na yan siya ha, bibitayin na sana yan, tapos nabigyan ng chance ha, second chance ng Korte Suprema. Scholar. And serious illegal detention. Serious? Bago sa kanyang pagka-aresto, mga kapartner, tinagurian siyang top 5 most wanted person ng PNP anti-kidnapping group. Oh, grabe no? And ayon sa PNP AKG, itong si Madriaga ay leader ng Madriaga Kidnapping for Ransom Group. Sindikato mga kababayan. Delikado yan, palalabasin yan. Baka gagamitin yan ni Marcos mga kababayan para i-operate sila Sara. Diyos ko Lord. Isa sa mga, sabi dito, Meron pa yan mga kasamahan sa labas siguro. quote and quote, most dangerous criminal syndicate in recent history. Sa kasalukuyang Bitayan panahon po, na mga yan ha. kapartner. Bitayan na yan mga kababayan. At na-convict siya sa kasong kidnapping for ransom noong 1997, 1997. 1997? Korte, pero na-acquit siya sa noong 2003. Sa Korte Suprema ng na ha. Korte Suprema. So, Dahil automatic pala mga kababayan, kapag death row ka, automatic may appeal. Bibitayin na sana siya, tapos automatic appeal. Pag automatic na mga kababayan, pag appeal na-reverse. Putagis. tapos gumawa na naman ulit. Oh, Pero nangidap tuloy-tuloy na pa rin naman. yung kanyang kasong kinakaharap nga po, mga kapartner. Next, meron pong aligasyon itong si Ramil Madriaga. Ramil Tayo? is the new Ang sabi po Jonel. rito ni Ramil Madriaga, no, meron siyang statement at ang sabi niya sa kanyang affidavit sa paragraph 4, 9, and 11 dated November 29, 2025. Sabi niya, I started providing security and political advice to then Mayor Rodrigo Duterte in 2016. In 2018, then President Duterte introduced me to then Mayor Bakit pa paniwalaan yan mga kababayan? Ano yan Kriminal. Sara Duterte for intelligence gathering work. In 2020, I formed ISIP. Inday Sara is my president, Pilipinas, upon her instruction. So siya daw ay Duda natin mga kababayan, ano yan? Talagang sinadya yan nila mga kababayan na mag-isip-isip dahil gagamitin mga kababayan na pang ano kay Sara. Panglipit. Kagaya ngayon. Political advice kay dating mayor, dating presidente, Rodrigo Duterte, pero mayor pa siya noong 2016. Noong 2018 daw, nung naging presidente na si PRRD, inintroduce daw sa kanya itong si Sara Duterte para sa intelligence gathering. Tapos noong 2020, siya daw ang bumuo sa ISIP. Inday Sara is my president Pilipinas. Now, sa panig naman ni BP Sara, sa kanyang affidavit po, nilagdaang affidavit na dated March 4, sabi niya, hindi totoo. Wala akong personal o professional na relasyon kay Madriaga. In fact, bago na sa publiko ang Madriaga affidavit, hindi ko maalala na nakilala o nakasalamuha ko siya. Hindi ko pinabuo ang... Tapos ang nakakainis mga kababayan, itong media, napakadaling ma-verify mga kababayan na hindi siya aid ni VP Sara. Never naging aid. Paulit-ulit pa rin na security aid ni Sara, security aid. Talaga itong bulok ng media mga kababayan, bugok. ISIP Pilipinas. Ang kilala ko lang sa ISIP Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. Kilala. Imbestigahan din niya, kilalahan yan ng mga kababayan. Sino yung kilala Ano yan? naman ang sabi ni Attorney Ryan Kilala? Okay, basahin natin ang kanya pong laman ng kanyang affidavit. Next. Sabi rito, sa Baka binenta na si Sara niyan. kanyang affidavit po, mga kapartner, sabi niya, Hoy, kilala, kasuhan mo si Madriaga.
ni Attorney Ryan Attorney Ryan Kilala. Hindi magkakilala si VP Sara at Madriaga. Hindi totoo na inutusan niya si Madriaga na Kasuhan mo. buuin ng EC Pilipinas. Sa katunayan, Trillanes siguro yan ako eh. ang nag-arrange ng unang virtual meeting ng EC Pilipinas kay VP Sara noong October 2021. Dahil hindi nga sila magkakilala ni Madriaga. Tapos meron siyang ipinakita, yan, dyan nakikita sa inyong screen. Yan po ay screenshot ng kanilang palitan ng text message. Kasuhan mo si with Madriaga, VP. kilala. Okay? So nag-message itong si Attorney Kilala. Ang sabi niya rito, BTW. Ano bang BT? By the way. By the way. By the way yan. By the way, highway. BTW. Pwede ka ba namin, ang kausap niya rito sa chat ay si Vice President Sara, noon ay Mayor Sara Duterte. Okay? Kasi tumatakbo pa ito. No? Sabi rito ni Attorney Kilala, sa text messages nila, palitan. By the way, pwede ka ba namin ma-invite online via Microsoft Teams sa General Assembly ng EC Pilipinas para sa inspirational message? Kahit 10 minutes lang kasi alam ko busy ka masyado. Kung kailan most convenient schedule mo kami mag-adjust sa'yo. Kaya delikado, no? Ang dami palang mga Trojan horse talaga, mga kababayan, no? Kaya ngayon, mag-ingat si VP Inday sa mga napapanggap, mga kababayan. Okay? Yan yung sabi ni Attorney Kilala sa text message niya. Sumagot naman si VP Sara. Kasi during that time, parang hindi pa ata nakakapag-decide. No? Ang sabi ni VP Sara, Sir, alam niyo po, no? Di ako tatakbo Pangulo. Parang nagtatanong siya, alam niyo ba na hindi ako tatakbo sa pagkapangulo? For Yan. your information. Tapos sabi naman ni Attorney Kilala, yes, Mayora. Yung EC Pilipinas naman ay Initiative for Social Justice Innovation and Progress talaga. Ikaw talaga naging inspirasyon nila na tumulong sa kapwa. Okay? So yan po mga kapartner ang palitan ng text message niya. No, ngayon, meron pang pahayag itong si Attorney Kilala po mga kapartner. No? Sa kanyang affidavit dated February 27, 2026. Ang sabi niya, okay, next. Sabi niya, isang patunay na hindi kilala ni VP Sara Hindi kilala, si Kilala. ay hindi siya imbitado sa inauguration. Nung nanalo na po si VP Sara, diba may inauguration yan, manunumpa yan, which is nangyari po sa Davao Anong ginagawa doon Sabi niya sa rito, Limpusa hindi lang? siya imbitado sa inaugurasyon ni VP Sara. Ako ang naimbitahan para kumatawan sa EC Pilipinas. Kaya lang nakadalo si Madriaga dahil hindi ako pwede sa araw na yun. Kasalanan mo Hindi talaga, raw pwede Kilala. sa araw na yun. Bakit sa lahat yan pa si Kilala ay si Madriaga ang pinaano mo? Itong si Wala ba kayong background investigation? Kidnapper eh. si Kilala po mga kapartner. Okay? Siguro meron siyang prior na event na pupuntahan. Okay? Sabi niya rito, Anong sabi niya, Admar? tinext ko ang RSVP number kasi meron niyang mag-i-invite, di ba? Yung team, inauguration team. So, mag-i-invite yan ng mga kakilala ni VP Sara, sino lang yung RSVP. iimbitahan. So, sabi niya, tinext ko ang RSVP number para siya ang maging replacement ko sa inauguration. Yan. Ang laking damage kay VP Sara, mga kababayan, yung pagbigay niya ng RSVP doon. Okay? Sino bang siya? Si Madriaga. So, ibig sabihin, dahil hindi siya makakapunta, ang kanyang ni-refer na kakatawan sa EC Pilipinas ay si Madriaga. So, kumbaga, ang punto rito, kung magkakilala talaga sila, dapat unang naimbitahan itong si Madriaga, pero hindi, si Attorney Kilala ang inimbitahan. At kaya lamang nakadalo si Madriaga doon sa inaugurasyon. Magpakita ka, Kilala ha, sa impeachment para i-counter mo lahat ng mga kasinungalingan ni Which is, diba, meron Madriaga. silang picture with VP Sara, ay dahil hindi available si Kilala, ang kanyang nirefer na papalit sa kanya or magiging kinatawan ng EC Pilipinas, ay ito nga pong si Madriaga. Okay? So, next. Ito pa nga yung message ng sa kanya, ng RSVP. Next tayo. Ang sabi dito, may email kasi.
inimbitahan po si Attorney Kilala po mga kapartner. Sabi sa email, "Good day, Attorney Kilala. This serves as your invitation to the inauguration of Vice President-elect Sara Duterte. Respectfully requesting your confirmation by June 13, RSVP, CGen Group at blank, retracted at or at this email address, ganyan. Okay. Tapos, next natin, slide. Ang sabi naman dito, ito yung palitan ng text message ni Attorney Kilala at ng RSVP team. Okay? Kasi nga hindi siya available eh. Ang sabi ni Attorney Kilala sa message niya, "Good PM. This is Attorney Ryan Kilala of ISIP Pilipinas. I received the invitation. It is Dr. Ramil Madriaga who will be attending on June 19. Doktor pala yan, hindi naman doktor yan eh. You may get in touch with him through the following details if Doktor ng mga kidnapper? needed." Scammer pa, doktor ba? Okay, so yun, nilagay niya. Nag-reply ang inaugural team. Ang sabi dito, Doktor mukha nyo. well noted po. Ayan, which is part na Nota. ito ng sinubmit nila na ebidensya din po mga kapartner. Tapos, si Ramil Madriaga naman daw ay nag-message Ramil Ulul Madriaga. doon sa inaugural team, kung di ako nagkakamali. Sabi dito ni Ramil Madriaga, "My email address is blank@yahoo.com. This is Dr. Ramil Madriaga, Doktor! Ay, Scolard! representing EC Pilipinas, Vice Attorney Ryan Kilala." Doktor mo mukha Thanks. mo. So, nagpakilala, Kidnapper. nag-message siya doon. Ito si Ramil Madriaga, itong email address ko. Ako yung papalit kay Attorney Ryan Kilala. Tapos nag-message ulit pa si Ramil Madriaga. "Good morning, sir. Next niya message ba kababayan? Scientist na Sir, siya. ma'am. This is Ramil Madriaga, representing EC Philippines, Vice Attorney Ryan Sunod, pare. Kilala. Here's my contact details." Okay? So, next slide tayo po mga kapartner. Ang sabi dito ng abogado ni Vice President Sara Duterte na kung magkakilala daw, Magkakilala, sila kilala. ka talaga at close ka sa pamilyang Duterte, bakit hindi ka imbitado sa inauguration ni VP Sara? Sa Lalo na limpusa kung ka lang. inutusan ka di umano ni VP Sara na buuin ang EC Pilipinas para sa kampanya. Kung personal aid ka o tauhan ka naman ni VP Sara, bakit Dapat nakabantay siya doon. kailangan mo pa ng imbitasyon para dumalo? Make sense, di ba? Kung kakilala ka talaga, bakit si Unggoy kilala, ka eh. attorney kilala lang ang inimbita? Tapos, nakadalo ka lang doon kasi pinalitan ka, nagpapalit si attorney kilala, ikaw. Kaya naging proxy ka, kaya Proxy. nakapunta ka doon. So, may punto rin, di ba? Timbangin yung mga kapartner. Kung magkakilala, dapat Hindi na yan ang mga bangag mga kababayan, wala na yung pakialam dyan. Basta masira lang si Sara. Kahit pwede. ikaw yung unang naimbitahan o kasama ka sa naimbitahan. At kung close ka at personal aid ka, hindi mo na kailangan pa ng imbitasyon para dumalo din. Next! Baka mga kababayan, hindi yan aid, kundi AIDS. Baka AIDS na literal na AIDS na si Ramil. I-check daw yung blood test niyan. Sabi naman dito, ni Tapos yung SPG niya, no? Security, private security group ang meaning? SPG? Scholar. Vice President Sara Duterte. Quote-unquote, ito'y nasa paragraph 2.14 ng complaint affidavit dated March 4, 2026. Madriaga kasi ang sabi ni Madriaga, Madriaga, siya daw ang ulul. bumuo sa VP SPG. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, Madriaga Is the was ulul. not tasked by me or anyone acting on my behalf to form the VP SPG. EJ! The formation of the VP SPG was a formal military initiative approved by then DND Secretary Delfin Lorenzana in an effort to enhance security for the Vice President. This process was entirely internal to the AFP and DND. And Internal. influenced by outsiders lacking any official standing or authority in the military hierarchy such as Madriaga. So, ang sabi rito ni VP Sara, hindi niya inutusan itong si Madriaga or kung sino man on behalf sa kanya na itatag ang VP SPG. Kasi yung VP SPG parang Presidential Security Group yan intended for for Vice President. Sabi niya ni VP Sara, ang VP SPG daw ay
binuo at inaprubahan ng Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana. Okay? At ito yung memorandum ng DND. Pakita nga natin. Yan, mga kapartner. DND memorandum dated June 2022 na nagtatatagpo sa VP-SPG. Now, next, okay? Ang sabi naman dito, dagdag ni VP Sara sa kanyang affidavit. This also finds support in the affidavit of Major General Jose Ariel Niembra, retired na siya ngayon, Brigadier General Randolph Cabangbang, retired na siya, Colonel Raymond Dante Lachica, and Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, which all attest that Madriaga was never part of the PSG or the VP-SPG in any capacity, disapproving disclaimed roles in those groups or any suggestions that he was in a position to be involved or have influence in the information. So, iginit niya, itong aking sinasabi na wala akong inutusan at hindi parte si Madriaga ng PSG, hindi parte ng ito rin ay ang sumusuporta din dito yung mga pahayag, yung mga larawan na nasa baba, mga kapartner. No? Ano ba ang kanilang mga sinabi? Pero bago muna yan, time check muna tayo. Ang oras po ay ganap ng 5:09 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid po sa atin ng Goldmine Market Franchise. Farm to Market Franchise po, mga kapartner. Kung gusto niyo po magnegosyo ng bigasan, mag-Goldmine Farm to Market Franchise ka na. Nag-aalok po sila ng dekalidad at abot kayang bigas diretso mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado. Para po sa detalye, bisitahin po ang kanilang social media page o di kayo kontakin ang numerong naka-flash sa inyong mga screen. Goldmine Farm to Market Franchise. No, ngayon, ano bang sinabi noong mga general, retired na yung iba rito, yung dalawa, tapos yung mga active? Okay, unahin natin naman dito ang Presidential Security Command or PSC. Ang sabi dito sa PSC, this is to certify, okay? Kung ang tanong kasi dito kung binuo ba ni Madriaga ang VP-SPG. Ang sabi ng Presidential Security Command, this is to certify that this command has no personnel. Name of Mr. Ramil Lagunoy Madriaga that has been assigned, employed, detailed, nor otherwise connected with the then Presidential Security Group or the Presidential Security. So merong certification ng PSC, yung command mismo ng Presidential Security, mga kapartner. Walang pangalang Madriaga, hindi yan connected namin. Okay, so hindi siya wala siyang connection doon. No, ngayon, sabi naman dito ng AFP Security and Protection Group, ito yung dating VP-SPG. Meron silang certification din. Sabi rito, this is to certify that based on the records kept and verification on the published orders of the Armed Forces of the Philippines during the activation of the Vice Presidential Security and Protection Group, that Mr. Ramil Madriaga is not a member nor employed in the defunct VP-SPG from January 30, 2022 up to the deactivation of said unit on February 6, 2025. So merong mga certification mula mismo sa Presidential Security Command at AFP Security and Protection Group. Ngayon, dagdag pa ni Vice President Sara Duterte sa kanyang complaint affidavit dated March 4. Sabi niya rito, it is not true, okay? It is not true that Madriaga personally introduced and recommend Colonel Dennis Nolasco to me. Okay? This is impossible because I did not know who Madriaga was. It was Lieutenant Colonel Rene Giroy, former commanding officer of the PSG 2nd Presidential Escort, that was assigned to provide me with security when PRRD was president, that introduced me to Lieutenant Colonel Nolasco. It was also Lieutenant Colonel Giroy, who was acting VP-SPG commander at the time, that facilitated Lieutenant Colonel Nolasco's selection as VP-SPG Deputy Commander and Executive Officer.
Okay. Ano naman ang sabi ni Lieutenant Colonel Nolasco? Meron tayo dyan? Okay. Ito po mga kapartner ang sabi ni Lieutenant Colonel Nolasco. Madriaga's claim, okay, is utterly absurd and defies logic. I was in no position to recommend or facilitate Colonel Lachica's appointment as VP-SPG head because I was his junior rank and nearly a decade younger in age. Moreover, prior to his designation as VP-SPG Commander in 2022, I was not acquainted with Colonel Lachica. Ang sabi naman ni Colonel Raymond Lachica, I was designated as VP-SPG Commander after being shortlisted by the ASOPB based on my track record and ultimately selected based on merit. Nolasco could not have facilitated my selection because he is a junior to me in rank and age. We do not know each other. Ano pala ang sabi nito? Ano pala yung akusasyon ni Madriaga? Eto, basahin natin yung akusasyon ni Madriaga po mga kapartner. Ang sabi niya rito, from July 2022 to April 2023, I worked with Colonel Nolasco and Colonel Lachica. Our work involved in tactical transport services securing VP Sara and other VIPs, conveying highly confidential information and transporting large amounts of money to several persons as instructed by VP Sara. Okay, yan yung mga aligasyon niya. Nakikipag-ugnayan daw siya, ganito, ganyan, kesyo, ganito, ganyan. So, mariing itinanggi naman. Okay, imposibleng siya daw ang nagpabuo at imposibleng inutusan niya si Nolasco na ito, sila chika yung sila chika yung ilagay mo dyan. Kasi nga, mas mataas sila chika kaysa kay Nolasco. Sabi ni VP Sara naman sa naging aligasyon ni Madriaga, impossible. Madriaga did not work with Colonel Nolasco, Lieutenant Colonel Nolasco and Colonel Lachica under my instruction or in any capacity. All security, transport, and intelligence-related tasks were handled exclusively by official personnel assigned through government protocols. Madriaga was never part of the OVP, VP-SPG, and DepEd. So, he could not have worked with Colonel Lachica or Lieutenant Colonel Nolasco in any capacity. Dito naman sa sinasabi na nag-deliver daw, inutusan daw siya na mag-deliver ng limpak-limpak na pera po mga kapartner. Yung nabanggit natin una, ibalik lang natin muna kanina. Yan po ang aligasyon kasi dito ni Madriaga ay inutusan din daw siya na mag-deliver ng limpak-limpak na pera. Okay. Now ngayon, eto naman, meron namang pahayag dito ang VP-SPG, OVP, next slide tayo, at ng OVP, meron silang sariling mga nilabas din na affidavit dito or information na walang Madriaga na naka-assign sa DepEd, VP-SPG, OVP at yun nga, VP-SPG, OVP at DepEd. Now ngayon, ang sabi naman dito ni Attorney Raymond Palad, okay? Ang abogado po ni Madriaga. Sabi rito sa kanyang panayam, wala siyang record sa gobyerno. Kasi hindi naman siya government employee. Personal aid o alalay siya ng pamilya Duterte. Personal aid pero hindi siya naimbita. Nasama lang yung kanyang pangalan doon sa imbitasyon sa inauguration dahil sa pinalit siya yung proxy. Sabi dito, hindi daw siya. Ito naman yung sagot ni Attorney Panelo, Paulo Panelo. Una, afterthought na lang yan kasi huli na siya. Klaro naman sa Madriaga affidavit na sinabi niyang government employee siya. Pangalawa, kung personal aid siya, bakit kailangan niya ng imbitasyon sa inauguration para makadalo? Pangatlo, walang nakakakilala sa kanya. Pangapat, kung secret employee siya dahil sensitibo ang trabaho niya para kay VP Sara, bakit siya post ng picture kasama ang boss niya? Oo nga, di ba? Di ko lang alam kung nagpo-post din ba yung mga PSG ng mga with their di ba? Kasi secret ka mas mahal at tuloy. Bakit kasama may kasama ito si VP Sara? Hindi ka na secret niyan. Di po ba mga kapartner? Samantala, meron pang pahayag dito si
Ramil Madriaga po mga kapartner. Pero bago muna yan, time check muna tayo mga kapartner. Alas 5:18 na po ng umaga. Ng hapon mga kapartner, ang oras na ito ay hatid po sa atin ng Goldmine Farm to Market franchise. Kung gusto niyo po magnegosyo ng bigasan, mag Goldmine Farm to Market franchise ka na. Nag-aalok din sila ng dekalidad at abot kayang bigas diretso mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado. Para sa detalye, bisitahan po ang kanilang social media pages o kontakin ang numerong naka-flash sa inyong mga screen. Dito tayo sa pahayag ni Ramil Madriaga. Kasi inutusan daw siya na magdala ng limpak-limpak na pera. Sabi niya rito mga kapartner, quote-unquote, Colonel Nolasco instructed me to drive a white Vios with 80 million pesos and to leave it in the SM Mega Mall parking lot. One day, I saw the same Vios being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala, named Rhea, who was a classmate of VP Sara Duterte at San Sebastian Law, SSC Law. Okay, yan yung sinasabi sa affidavit ni Madriaga, dated November 29, 2025. Sabi naman dito ni Attorney Ryan Kilala, this is not true. It is also impossible that Madriaga saw my wife driving the said white Vios because my wife does not drive and does not know how to drive. In fact, she has never had a driver's license. Also, my wife was never a classmate of VP Sara. Next, dito naman tayo sa ebidensyang inilabas nila, LTO license. Ayan. Ang sabi dito sa LTO license section, this is to certify that name Aurea Fortuno Kilala, Aurea del Prado Fortuno, does not exist in the LTO database as of December 15, 2025. So kabilang 'yan sa na hindi talaga marunong mag-drive. Yan pong si yung asawa niya. Now, ngayon, ano pa ang sabi ni Madriaga po rito mga kapartner? Sabi pa niya rito, Colonel Lachica handed me duffel bags containing 33 to 35 million pesos per bag. One was delivered a comedy bar owned and frequented by SSC Law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw OVP spokesperson Reynold Bonsayak, a former classmate of VP Sara. He signaled for me to go upstairs and leave the money at the office. I followed his instruction, then I left. Okay? So, inutusan daw siya, binigay daw sa kanya ni Colonel Lachica ang duffel bag daw, may lamang perang 33 to 35 million pesos na bag. Hinatid daw niya ito sa isang comedy bar para ibigay dito kay nakita niya itong si Reynold Bonsayak, tagapagsalita during the time ng OVP. Ano naman ang sabi ni Reynold Bonsayak sa kanyang affidavit? Ito, basahin natin yung nasa baba po mga kapartner. Sabi niya rito, this is absurd and entirely invented. First, I do not know Madriaga personally. Second, why would Colonel Lachica instruct a person with a history of kidnapping to deliver money to a crowded public place like a comedy bar? This narration defies logic and common human experience. Makialam! Yan po ang sinabi naman sa panig ni Attorney Reynold Bonsayak. Samantala, nag-message naman daw si Madriaga kay Colonel Nolasco noong December 12. Merong message, palitan ng message. Pero bago muna yan, time check muna tayo. Alas 5:23 na po ng hapon. Ang oras ay hatid sa atin ng Goldmine Farm to Market franchise. Kung gusto nyo po na magnegosyo ng bigasan, Goldmine Farm to Market franchise ka na. Nag-aalok po sila ng dekalidad at abot kayang bigas diretso mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado. Para sa detalye ay bisitahin lang po ang kanilang mga social media page o di kaya kontakin ang numerong naka-flash sa inyong mga screen. Now ngayon, may latest na mensahe. Ito pong si Madriaga para daw kay Colonel Nolasco. Nag-message. Okay? Ito, basahin natin. Ito naman po ay galing sa
kay Attorney Paulo Panelo. Okay, basahin po natin mga kapartner ang message. Okay? Kung hindi nyo po nakikita yung nasa taas po na bahagi, yan po yung message daw ni Ramil Madriaga. Okay? Tapos, itong kay Panelo naman yung nasa baba. Ang sabi dito daw, ito ay parte ng ginawa nilang ebidensya. Sabi daw dito, merong planong sampahan kayo ng kasong plunder. Siyam kayo. Sabi daw ni ito ni Ramil Madriaga, naituro ka na nila. Okay? Sino itong naituro ka? Itong si Lieutenant Colonel Nolasco, yung Deputy Commander. Naituro ka na nila Fajardo at Acosta, okay? Which is yung nasa DepEd ata ito ng mga individual. Na tinanggap nyo nila Chika ang pera. Sabit na kayo doon. Hindi nyo dapat tinanggap yon. Hindi kayo disbursement officer. I'm offering you away out, gusto ko maging general ka pa. Yung natanggap mo na pera, tell them, binigay mo sa akin, ako na bahala magpaliwanag kasi kakasuhan din ako bago maging state witness. Meron ding 3 mag-state witness sa DepEd at OVP, tuturo ka at La Chica, kanya-kanya na ligtas sila. Okay lang ako makulong, kaya ko lumabas, kaya ko lumabas. Okay ako makulong, kaya ko lumabas, pero wag ikaw, sayang ka. Merong isang INC minister na nakipag-usap sa akin para kay Sara, gusto nila merong masakripisyo. Maliwanag sa testimony nila Fajardo at Acosta ang pag-identify sa'yo, hindi pwede makulong ka. Si Sara lulusot pero paano kung ma-impeach siya hindi na maging presidente? Diretso ka bilibid. Remember, gobyerno ngayon ang kalaban ninyo, galit na galit si PBBM kay Sara, ayaw lang ipahalata at gusto nila matanggal si Sara. Paano ka? From Ram. Sabi naman dito ni Attorney Paulo Panelo, this message from Madriaga to Lieutenant Colonel Nolasco on December 12, 2025 confirms that Madriaga's allegations are pure fabrication. It constitutes an admission that he was soliciting Nolasco to invent a narrative about confidential funds in exchange for a way out of supposed plunder charges. The message also makes it evident the narrative would advance Madriaga's own interest to bolster his credibility as state witness to secure his release from prison. Iyan po ang pahayag ni Attorney Paulo Panelo po mga kapartner. Ano ang masasabi nyo dyan? Yan po yung mga latest na pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte po mga kapartners. Ano bang masasabi niyo po dyan mga kababayan kong nakikinig sa mga sandaling ito? Diba? So, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Bukas ata, haharap siya. Kaso ang problema doon, hindi siya mako-cross-examine ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga, ang sinasabi nga doon, na yung sa impeachment, ang tanging pwede lang magtanong doon ay itong si yung mga, diba, mga congressman lang po doon po mga kapartners. At yun, kabilang yun sa kinestyon ni ng kampo ni Vice President Sara Duterte.